salita ng Amang Diyos mula sa langit na naon, naging tao sa pagsako sa sala ng sansinuko. Purihin ang buong Jesus, salita ng Amang Diyos mula sa langit na naon, naging tao sa pagsako sa sala ng sansinuko, sa sala ng sansinuko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasayo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat nang siya ay baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nakakapakinig ng ating banal na misa sa barangay, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng mga nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon. Sa Ingles,
Solemnity of the Annunciation of Mary. Kahapon sa ating Bihilya, no, pinagnilayan natin ang paalala ng Panginoon sa pamamagitan ng Anghel Gabriel. Ano sabi ng Anghel Gabriel? Walang hindi mapangyayari ang Diyos. Yan yung paalala kahapon. Walang hindi mapangyayari ang Diyos. Isang araw, dinalaw ng Anghel Gabriel si Maria. Ito ang kwento ng pagpapahayag ng magandang balita. No? Dinalaw si Maria ng anghel na may dalang maganda at mabuting balita. Dahil hindi naman alam ni Maria noon ang buong mangyayari, hindi niya alam na ang hatid na balita ay mabuti o maganda. Di pa niya alam yung kwento. Tayo, alam na natin, mabuting balita yun. Kasi alam na natin yung kwento. Pero noong si Maria, sinasabihan ng anghel, hindi niya alam na mabuting balita yun o magandang balita yun. Paano magiging mabuti? Paano magiging magandang balita ang pagiging ina? Gayong si Maria ay dalaga. Hello. 'Di ba? Maganda bang balita 'yon? Parang magulang, no? Uuwi yung anak mo, sasabihin ng anak mo, "Nay, buntis ako." Maganda bang balita 'yon? Oh, 'di ba? Tas alam mo ang anak mo ay dalaga, no? Pero kung anak mo ay 40 na, no? At may asawa naman, hindi ka na magtataka, 'di ba? Baka naman magalit ka pa, Nay, no? 40 na yung anak mo. Hindi yan 18 o 16, no? Pero si Maria, dalaga. Kaya paano yun naging mabuti o magandang balita? Kaya ito yung alalahanin ni Maria. Noon kasi, ang babae, kapag nabuntis o nagkaanak na walang asawa, ay may kaparusahan. Hello. Noon yon, ha? Nililinaw ko. Iba ngayon, no? Ako sabihin ng Father, no? Mga naririnig ng mga nasa barangay, no? Noon po iyon, no? Kapag ang babae nabuntis ng walang asawa o isang dalaga, may kaparusahan. Ang parusa, babatuhin hanggang mamatay. Oh, paano maging mabuting balita yon? Paano maging magandang balita yon? Iniisip ni Maria, alalahanin niya, naku, hindi pwede to. Mapapahamak ako. Kasalanan ito. Pero ang isip naman ng tao, babatuhin ka. Nagkasala ka. Minsan, ang hirap maunawaan ng isip ng Diyos. Ano? Ibang isip ng Diyos sa isip ng tao. Yung alam nating gusto natin, maaring hindi pala gusto ng Diyos. O yung gusto ng Diyos, madalas, hindi natin gusto. Di ba? Yung alam mo, maganda to para sa akin. Pero para sa Diyos, hindi yan maganda. O yun namang pangit para sa iyo, iyan ang maganda. No? Ang hirap unawain ang isip ng Diyos. Yung gusto mong mag-abroad, hindi pala gusto ng Diyos. Yung gusto mong mag-asawa o makapangasawa, maaring hindi pala gusto ng Diyos. Ganon din, yung gusto mong magpare, maaring hindi pala para sa iyo. O kaya, yung dasal ka ng dasal na magkaanak, hindi naman pala iyon ang plano ng Diyos. Gaya ni Maria, ang isip niya ay iba sa pag-iisip ng Diyos. Anong isip ni Maria? Ako'y isang dalaga. Paano ako magkakaanak? Paano mangyayari iyon? Kaya nga, nagulumihanan si Maria. Nagulumihanan o naguluhan o nabagabag si Maria. Kaya nga ang paalala ng Anghel Gabriel, walang hindi mapangyayari ang Diyos.
Isa lang naman na naging tugon ni Maria. Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Ito ang pinanghawakan ni Maria. Ang mangyari, ang ayon sa sinabi. Nino? Sino nagsabi? Ng anghel. Ang sinabi ng Panginoon. Hindi sa kung anong sinabi ni Maria o kung ano ang iniisip niya, kundi kung ano ang sinabi ng anghel ng Panginoon. Yun ang mangyayari. Dito tayo madalas nagkakamali. Dito tayo madalas nahuhulog. Ang mangyari, ang ayon sa ating sinabi. Ulitin ko, nahuhulog tayo kapag ginagawa natin ang ayon sa ating sinabi o ayon sa ating gusto. Kasi lagi ang nasusunod tayo. Ang nais nating mangyari sa halip na ang plano ng Diyos, ang plano natin. Kapag minsan taliwas ang nangyayari sa gusto natin, anong ginagawa ng tao? Gumagawa ng paraan na mangyari ang gusto nating mangyari. Kaya nga kahit hindi ito ang sinabi ng Panginoon, pinipilit natin. Ginugusto natin. Hindi ka naman pala gustong mag-asawa. Pinilit mo. O, di ba? Kasi pag tinanong mo ngayon ng kabataan, anong gusto mo paglaki mo? Mag-asawa. Mag-asawa ba agad? Yan bang gusto ng Diyos? Kaya bago ka mag-asawa, magdasal ka muna. Tanungin mong Diyos, gusto ba yan ng Diyos? O gusto mo lang? Hello? Ngayon nagsisisi na po yung mga may asawa dito. No? Sana pala tinanong ko ang Diyos. No? Sana pala, no? Hindi pala ako para sa pag-asawa. Tingnan mo, hiwalay na kayo ngayon. Kasi hindi mo tinanong. Para ba yan sa'yo? Ang gusto ng Panginoon, makapagtapos ka ng pag-aaral. Yung mga kabataan dito. Dahil para maging magandang yung buhay, pero pinili mo ang pagbubulakbol. Ayan. Wala tuloy narating. Ang maganda kay Maria, bagamat iba ang naiisip niya sa naiisip ng Diyos, sinunod niya, hindi ang kanyang sariling isip at sariling gusto, kundi pinanigan niya kung ano ang gusto ng Diyos. Sinunod niya kung ano ang plano ng Diyos. Tiningnan ni Maria ang kanyang sarili bilang alipin at hindi amo. Kaya nga ang sabi niya, ako'y alipin ng Panginoon. Ibig sabihin, siya ang susunod at hindi ang masusunod. Mga kapatid, totoo, talagang may nangyayaring iba sa plano natin. May nangyayari iba sa iniisip at gusto natin. Pero ang paalala ng anghel, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Ngunit mangyayari lang ang plano ng Diyos kung tayo ay susunod. Kung tayo ay susunod. Ngayong dakilang kapistahan ni Maria, naway magsilbi siyang inspirasyon sa atin, sa ating mga naguguluhan, sa ating mga nag-iisip tungkol sa kanya-kanya nating buhay na mangyari sa atin ang plano at gusto ng Diyos. Ang tugon ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong sinabi. Amen? Amen.